Magandang araw kaibigan, tuloy po kayo sa Boss TV. At bago po tayo magpatuloy, pakilike po ng ating video at pakiclick na din po ng subscribe button at ganoon na din po ang bell icon para po sa parating pa nating mga upload. Kinasusuklaman ng dalaga ang mga lalaking tulad ng binata, mga lalaking nagsasamantala at naglalaro sa mga mahihinang babae. He was rich and gorgeous, mga katangiang sapat upang sambahin ito ng mga babae. Pero hindi siya. Magyeyelo muna sa impyerno bago siya maging biktima nito. Atin pong uling tunghayan ang isa pang maikling istoryang pinamagatang Pangako Sa'yo. What's the problem, JR, darling? Bumangon mula sa ibabaw niya ang hubad at pawisang si Eliza. Inabot nito ang isang sigarilyo sa end table at sinindihan iyon bago ipinosisyon ang sarili paupo sa kama. Bisyo na nito ang manigarilyo. You're not with me. I was really expecting na gagawin mong memorable ang despedida nating ito. Pagod lang ako. Oh, come on, JR. Who is she? He asked between puffs. Agad na lumarawan sa kanyang isip ang anyo ni Kemi kanina, kung paanong bakas sa buong katauhan nito ang pagkamuhi sa kanya. You're the last man on earth I'd want making love to me. Kinamumuhi ang kita, JR. Kusa siyang napailing upang itaboy iyon sa isip. How do you know? Look, JR. Kakatok ka sa apartment ko sa ganitong disoras ng gabi para lamang sabihin sa akin na gusto mo maghiwalay tayong magkaibigan. There's gotta be a problem. Sino sa mga naging girlfriends mo na pagkatapos ninyong maghiwalay ang nilapitan mo ng ganito? Hindi ko na nga inaasahan na magkikita pa tayo after I made that call. This isn't you, JR. Still, how did you know that this is about woman? Eliza laughed. I did not. Iyon lang ang kauna-unahang bagay na biglang pumasok sa isip ko. Well, I got you there, didn't I? But you surprised me, JR. Sino ang babaeng iyan na dapat kong kainggitan? Someone, and it is not what you think it is, Eliza. Narinig niya ang pagpakawala nito ng malalim ng hininga kasunod ng usok ng sigarilyo. JR darling, hindi kailanman naging problema sa iyo ang babae o pinoblema mo man lang sila tulad ng nakikita ko sa iyo ngayon. I told you, this is not you. This someone's gotta be something. Napailing siya. Hindi niya gustong tanggapin sa isip ang nais na ipunto ni Eliza. Hindi ngayon at hindi kailanman. Kailangan ko nang umalis, Eliza. Sabi niya, bumangon at isa-isang dinampot ang mga damit na nakasampay sa sandalan ng upuan. Will you be alright? He asked gently. Her mouth curved into the confident smile. I'll be fine, JR. Thanks for the concern. By the way, I'm planning to go back to New York. I guess I'll be staying with my mom. And who knows, maybe I could find my someone there too. Good luck, he said and shoot her smile. Just call me kung magpapadispedida ka uli. Nangingiting umabot ng unan si Eliza at ibinato iyon sa kanya. Umalis ka na. Pasado 11:00 na nang makauwi si JR mula sa opisina. Magmula nang mangyari ang nangyari sa kanilang dalawa ni Kemi sa apartment ay iniiwasan na siya nito. Sinikap niyang umuwi ng maaga ng sumunod na araw upang maabutan niya si Kemi. Subalit nagkaroon siya ng hindi inaasahang dinner meeting. Hating gabi na nang makauwi siya. Nang magising naman siya kinabukasan ay wala ito ayon sa mama niya ay nagpaalam sandali at may bibilhin. Kailangan niya itong makausap. May kinalaman sa totoong ama ng sanggol. Sa loob lamang ng 3 araw ay may resulta na ang imbestigasyon niya kung sino ang totoong ama ni Lindsay. Pero natitiyak niyang tulog na si Kemi sa ganitong oras. Bukas na lamang niya ito kakausapin. Total hindi naman siya papasok ng maaga sa opisina dahil naka-schedule bukas ang DNA test nila ng sanggol na kung tutuusin ay hindi na kailangan. Nakakatiyak na siya sa kalalabasan ng resulta. Papasok na siya sa silid nang mauliningan niya ang iyak ng sanggol. Sandali siyang huminto at pilit pinakikinggan
kung saan nagmumula iyon sa guest room sa may kanang pasilyo. Sa left wings ay siya lang ang umuukupa at bakante ang isa pang silid. Ang alam niya ay ang dulong silid sa kabilang pasilyo ang inuukupa ni Lindsay, malapit sa silid ng mama niya. Marahil ay inilipat ng mama niya ang silid ng bata sa mas malapit sa silid ni Kemi. Lumakad siya patungo sa kabilang pasilyo. The light was on. Nakasara ang pinto ng silid, subalit dahil nasa labas na siya ng pinto ay mas malakas niyang naririnig ang iyak ng bata. Akma niyang pipihitin pabukas ang seradura ng pinto nang huminto sa pag-iyak ang sanggol. Nasa loob marahil si Kemi. Well and good. Makakausap niya ito tungkol sa tunay na ama ni Lindsay. Subalit nang itulak niya pabukas ang pinto ng silid ay wala sa loob si Kemi, and what he saw shocked him. Tila ba naliligaw siya ng pasok at hindi isa ang silid na iyon sa 5 silid sa itaas. Tuluyan na siyang humakbang papasok. Her mother had done wonders in perhaps 2 days. Manghang-manghang napapailing siya habang iniikot niya ng tingin ang buong silid na dati ay may pinturang off-white at ngayon ay natatakpan na ng wallpapers na puno ng mga mukha ni na, kung hindi siya nagkakamili, ay sina Pooh, Tiger, and Dam. What's the name of the pink rabbit? And single bed ay may coverlet na puro Muppets and prints at halos punuin ng mga stuffed toys. Amoy bagong bili pa ang lahat ng iyon. 5 araw pa lang dito ang sanggol at nagkaroon na agad ito ng sariling silid. I'm sorry to break your heart, Mama, he muttered to himself. Pero natuklasan ko kung sino talaga ang ama ng bata. Sa ganong kaisipan, nakadama siya ng habag sa ina na talaga marahil sabik magkaapo. Pero hindi ba talaga naman plano niyang ampunin ang bata bilang tulong na rin kay April at para sa ina? Nilapitan niya ang puti at malaking crib na walang dudang bagong bili rin ng ina. Gising ang sanggol. Nakamulat ang bilog na bilig nitong mga mata sa kanya. Napahugod siya ng hininga. Napatitig ng matagal ang sanggol. Hi there, kiddo. I'm sorry about your mom. Natigilan siya sa sinabi nang muling umiyak ito. Sa isang sandali ay hindi niya malaman ang gagawin. Ngunit hindi niya matagalan ang pag-iyak nito. Kaya kinuha niya ito mula sa crib at ginawa ang katulad na sinabi ng ina na paraan ng pagkarga sa sanggol. Pero tuloy pa rin ang pag-iyak. Oh, why do I have this feeling that you hate me too? He said to the crying but tearless infant. Okay, I'm not really good singer, but I hope this one will work for you. Kinanta niya ang tanging nag-iisang nursery rhyme na alam niya. Twinkle, twinkle, little star. Nasa bahagi pa lang siya ng like a diamond in the sky when the baby pretty pink mouth had stopped swacking. Manghang napatitig siya rito. I guess I'll take that as a compliment, he said under his breath and smiled softly at the child. Kumibot ang mga labi na sanggol. Hindi niya alam kung nangingiti ito o tila ba may nais na sabihin sa kanya. Nang sandaling iyon ay may kung anong bagay ang kumislot sa dibdib niya. Tuluyan na siyang napangiti rito. Oh, you're such a cute little girl. You'll break many man's heart. Do you wanna hear something? The baby just made a cute little cuckoo sound. Gusto niyang mapahalakhak. He never thought that babies could be such adoring creature. Okay, sabi niya, habang maingat na inilalapag ang sanggol sa kama. Umupo siya sa gilid ng baby's bed at sandaling nag-isip ng fairy tale na natatandaan niya. Iyon ay kung may natatandaan man nga siya. Okay, once upon a time in a far, far away land, there was a prince. Tama, a prince. A handsome prince. Kemi was sure she heard the baby cry. May monitoring gadget sa silid niya at sa nursery para marinig niya ang iyak nito. Kaya nagmamadali niyang tinapos ang pagliligo. Pero nang nakalabas na siya ay wala naman siyang naririnig na iyak. Nakabihis na siya ng pantulog nang muling marinig ang iyak ng bata sa monitoring gadget. Marahil ay basa dahil natitiyak niyang hindi ito gutom dahil bago niya ito iniwan ay binigyan niya muna ng gatas. Nagmamadali siyang lumabas upang lumipat sa kabilang silid.
Napahugot siya ng hininga nang makita mula sa nakaawang na pinto ng nursery si JR. Nakaupo ito sa gilid ng kama at nakatunghay sa sanggol. Nauulinigan niya ang tinig nito. Nagkukwento ng isang fairy tale kay Lindsay. She was sure it was fairy tale dahil narinig niyang may handsome prince sa kwento. Lindsay was staring up at her father as if she understood every word he said. And Lindsay was giggling, JR charms who had worked on his daughter. May humaplos sa dibdib niya sa nakikitang iyon sa mag-ama. Hahayaan sana niya ang mga ito at babalik na lang sa silid niya, pero na-curious siyang malaman kung anong fairy tale ang kinukwento ni JR, gayong wala naman itong binabasang libro. She drew a bit closer and listened, at nanlaki ang mga mata niya nang malaman ang content ng fairy tale. Hindi niya napigilan ang sarili. Sumugod siya papasok. How dare you? Gulat na napalingon si JR sa kanya. Hey, bakit? Anong ginawa ko? Nakapamaywang siya rito. Nakalimutan na ang suot lamang niya ay isang oversized t-shirt and that she had nothing underneath but her panties. There wasn't any handsome prince who made love to Goldilocks. Anong kahalayan niyang kinukwento mo sa sanggol? His mouth curved into an innocent smile. Wala ba? Napanganga siya rito. Seryoso ba to? Wala, for crying out loud, she stated. She could not be serious. 7 buwan pa lang yung sanggol, JR. Hindi ko maisip kung ano pa kayang kwento ang maririnig niya mula sa kanyang ama sa mga taon pang darating sa kanya. Napangisi si JR. Niyuko ang sanggol. Well, just look at her. Tuwang-tuwa siya sa kwento ko. She rolled her eyes. Lindsay was gazing up at her father, cooking and smiling. And anyway, bakit ba ako nakikialam sa inyong mag-ama? Tinalikuran niya ito. Wait, Kemi! Tumayo si JR at hinawakan siya sa braso. Pilit siyang inihaharap nito. Okay, don't hate me. Dahil hindi ko alam ang buong kwento ni Goldilocks and the Three Little Pigs. She pout na tulap. Natitiyak niyang wala itong alam na fairy tales at nag-iimbento lang ng kwento sa sanggol. Binawi niya ang braso, pakiramdam niya ay napapaso siya. Don't be ridiculous, sabi niya sa kunway na babagot na tono. I don't hate. She stopped in the mid-sentence nang maisip na kinamumuhian niya ang lalaking ito, na iniiwasan niya ito mula noong nangyari sa kanila ang hindi dapat mangyari noong isang araw sa apartment. Lumabas ka na ng silid. Kemi, babala ng isang tinig sa isip niya. Aaminin niyang sa nakalipas na 2 araw ay hindi niya natiyak kung ano ang dapat maramdaman. When JR admitted that he was attracted to her, well, it somehow pleased her, made her feel that she was a woman, and she realized that being alone with him could be a highly flammable situation. Katulad ngayon, nakikita na niya ang apoy na nagsisimulang magliyab sa mga mata nito. Agad na naglaro sa isip niya ang mga halik nito sa kanya. His mouth, soft and warm on hers, na agad namang tinutugon ng katawan niya. Nakalimutan niyang wala siyang suot na bra. She didn't have to look down to see that her nipples were already erected. Nirendahan niya ang mga nag-aalab niyang damdamin. Swallowing, she ran toward the door as if the devil himself was after her. Kemi, sandali! Pagkapasok ni Kemi sa silid ay agad niyang isinara ang pinto. It was closed, she thought shakily. Napasandal siya sa likuran ng pinto. Subalit halos lumundag ang puso niya nang marinig ang pagtawag ni JR sa kanya sa labas ng pinto. Kemi, hindi niya inaasahang susundan siya nito. And what did he want anyway? Ano ang kailangan mo, JR? Hindi niya alam kung bakit bigla siyang pinanlabutan ng mga tuhod. Maaari ba tayong mag-usap? No, she would only be inviting danger. Kailangan nating mag-usap, Kemi, he said through the door. Wala tayong dapat na pag-usapan pa, mariin niyang tugon. Bumahid ang panik sa tinig niya, gayon din sa kanyang puso. May mga bagay akong dapat na sabihin sa'yo. Gabi na, bukas mo na sabihin ang gusto mong sabihin. Hindi mo ako patutulugin kapag hindi kita nakausap. Her breath frozen in her lungs. Sandaling nagdaan ang katahimikan. Sa hindi niya pagtugon ay inisip niyang aalis si JR.
Pero napalundag siya palayo sa pinto, makita niyang pumipihit paikot ang knob. At huli na para mailak niya iyon. The door opened for him. Ang una kaagad na rumihistro sa isip niya ay itulak ito palabas ng silid. Her hands flew up in his chest and in that instant, tila siya si Superman na pinanawan ng lakas ng madikit sa kryptonite. Napris ang mga kamay niya sa matipunong dibdib nito. Hindi niya inaasahang pinananabikan niyang madamang muli ang katawan nito. She tried not to feel, but that was all she seemed to be able to do at that moment. Tuluyan na niyang nakalimutan ang sarili niya. Ang anumang pagkamuhing nararamdaman niya sa lalaking ito ay naglaho ng sandaling iyon. Alam niya kung ano ang maaaring mangyari sa susunod na mga sandali. Subalit sa pagkakataong iyon ay wala na siyang kakayahan pang pigilan ang sarili. It was like being possessed. Tila ba may ibang tumahan sa kanyang katawan ng mga sandaling iyon. Ang gusto lang mangyari ni JR ay kausapin si Kemi upang sabihin dito na nakilala niya na ang tunay na ama ni Lindsay. Pero hindi niya inaasahan na ang pagpupumilit niya ay mauuwi sa ganoong sitwasyon. She was actually touching him. Nararamdaman niya ang init ng mga palad nito sa ilalim ng kanyang polo shirt. Hindi niya maipaliwanag kung ano ang nakikita niya sa mga mata nito. Sinipa niya pasara ang pinto sa kanyang likuran. JR no, her breathless protest didn't match the needs in her eyes. Yes darling, yes. Hindi niya alam kung paano sila nakarating sa kama, and it didn't matter. All that mattered was here and now. Ang maramdaman ng init ng kahubdan nito sa kanyang katawan. You'll write about this, Kemi, namamaos niyang sabi. Ito yung bahagi kung saan inihihiga ng bidang lalaki ang bidang babae sa kama. Napaigtad si Kemi. Nais na ipagkaloob kay JR ang anumang naisin at sa bawat pagtanggap ay naroroon ang pagbibigay. Sa mga sandaling iyon ay natanto ni JR na hindi na siya kailanman magiging buo kung wala si Kemi. Kung wala ito, hindi niya kailanman mararanasan ang kabuuan ng pagkatao niya. Kemi was the other half that made him whole. Her body opened to his like a flower to the sun, accepting him as if it was made for him only. The moments were older than its time itself, but they'd never felt so new. At nang dumating ang kasukdulan, hindi iyon katulad ng dati niyang nararanasan. It went deep into his soul, making him complete.